Kinabukasan, pagkagising ni Lino, ay muli lang din silang nag-asikaso ng kanilang mga sarili. Nag-almusal at muli nang ipinagpatuloy ang paglalakbay. Makalipas lang ang mahigit 1 oras, ay may naririnig na si Lino na tunog ng umaagos na tubig. Ayos, may malapit na sapa rito. Tara, bilisan natin na makaligo na tayo. Init na ako eh. Nabuhayan naman ng loob ang dalawang kasama at na-e-excite na rin. Halos 10 minuto lang ng kanilang paglalakad ay naroon na sila sa tapat ng mahabang sapa. Ayos! Makakaligo na rin sa wakas! Wika ni Lino sabay baba ng mga gamit at hubad ng mga kasuotan. Tanging boxer shorts lang ang kanyang itinira at agad nang lumubog sa tubig. Maging si Tingting ay ganoon rin. Sabi naman ni Rosalia, sana inuna niyo muna lagyan ng tubig ang mga lalagyanan natin, no? Mas mahalaga yun. Pasensya na, Rosalia. Pasuyo na lang pala ng mga lalagyanan, pakihagis rito. Kami na ni Tingting ang maglalagay ng tubig. Pinagkukuha naman ni Rosalia ang mga galon na nakatali sa bag ng dalawa at inihagis sa kanila. Maging ang kanyang lagayan ng tubig ay nilagyan niya na rin. Saka siya naghubad ng kasuotan at nagtira lang ng panloob at mahabang itim na t-shirt. Saka siya naligo hindi kalayuan kina Lino. Pero hindi kagaya ng dalawa, talagang totoong paliligo ang ginawa ni Rosalia. Nagdala siya ng sabon at shampoo. At noong matapos ay agad na rin siyang umahon. Iniwan niya naman ang sabon at shampoo sa ibabaw ng bato para may magamit rin ang dalawa. Pero nakahiga pa ang dalawa sa mababaw na bahagi ng tubig. Ini-enjoy ang pagpapalamig ng katawan. Samantala, nasa itaas na bahagi naman ng talon si Rebecca, ang salamangkerang aswang. Nakikita niya ang 3 estrangherong dumating. Aba, may hikers na naman. Siguro na parito ang mga ito para hanapin ang mga estudyanteng ito. Tamang-tama silang 3. E di, mabubuo na talaga ang 10 alay para sa 10 taon ng aking kabataan at magandang itsura. At matagal-tagal ko rin mauubos ang karni ng 10 ito matapos ko silang ialay. Nakangising wika pa ni Rebecca habang nakatanaw kina Lino. Agad na siyang nag-ayos ng sarili para bumaba sa bahagi ni Lino. Nagpalit na rin siya ng anyo bilang 23 anyos na dalaga na animoy modelo ng kagandahan. Noong naroon na si Rebecca malapit kina Lino, ay nakabihis na si Rosalia. Nakahawak na rin siya sa isang baril, pero tinakpan niya lang ng bag ang harapang bahagi niya para hindi mapansin na may hawak na siyang baril. Magandang umaga sa inyo, sabi naman ni Lino. Uy, miss, anong ginagawa mo rito? Malayo na ito sa kabihasnan na. Oo kuya, tama ka po. Malayo na nga po ito masyado. Kayo po yata ang dapat kong tanungin yan. Ako kasi ay dito ako nakatira. Naroon ang kubo ko malapit sa talon. Kayo, bakit kayo narito? Naliligaw ba kayo? Hindi. Naparito kami para hanapin ang mga nawawalang estudyante. Mga hikers kami na inutusan ni Mayor Vicente na maghanap sa mga estudyante. Talaga ba? Hindi ba alam ng mayor nyo kung gaano kadelikado ang kagubatang ito at 3 hikers lang ang pinadala niya? Bakit, miss? Ano bang alam mo sa kagubatang ito? Tanong pa ni Lino. Sa kagubatang ito kasi nananahan ang matandang lahi ng mga gabunan at sila ang sumalakay sa mga nagcamping ng mga estudyante. So, alam mo ang tungkol sa mga estudyante? Oo,
dahil naroon sila ngayon sa bahay ko. Nakarating sila rito. Sinabi ko sa kanila na 1 linggo tatagal ang aktibong panunugis ng mga aswang dahil may buwan sa buong linggong ito. Kaya pinatuloy ko muna sila sa tahanan ko at saka ko na sila ihahatid sa daan pa ibaba kapag lumipas na ang linggo na may buwan. Ah, ganun ba? Mabuti pala kung ganun. Kailangan na namin silang maibaba. Sobrang nag-aalala na ang mga magulang nila eh. Eh di sige pala, tara sa bahay ko nang maiuwi nyo na ang mga kabataang iyon. Ako nga pala si Rebecca. Kayo, anong mga pangalan nyo? Ah, ako si Lino. Siya naman si Tingting. Tapos ang girlfriend ko, si Rosalia. Ikinagagala ko kayong makilala. Wika pa ni Rebecca na may kakaibang ngiti na pailalim. Dali-daling tinapos ni Lino at Tingting ang kanilang paliligo at sumunod na sa paglalakad ng dalagang si Rebecca. Sabi naman ni Rosalia ng pabulong sa may likuran ni Lino. Hindi ko gusto ang aura at paraan ng pagngiti niya. May mali. Sabi naman ni Lino. Relax ka lang. Ang mahalaga, makikita natin ang mga estudyanteng hinahanap natin. Noong makarating sila sa harapan ng bahay ng dalaga, ay itinuro noon ang kulungang kahoy na nasa loob ng kuweba. Nasa may bandang buka na lang iyon kaya madaling makita. Sila ba ang mga hinahanap nyo? Sabi naman ni Rosalia. Teka, bakit sila nakakulong? Simple lang, para hindi makawala. Magiging alay ko silang lahat para sa kadiliman, pati na rin kayo. Sabi na nga ba, may mali sa pagkatao mo. Wika pa ni Rosalia sabay bunot ng baril. Pero mas mabilis nakakumpas ang dalagang si Rebecca. Nabitawan ni Rosalia ang baril at nagsimulang makaramdam ng sobra-sobrang pagkahilo. Nagulat naman si Lino noong makitang nagpapagulong-gulong na sa lupa ang dalawa. Oh, ano nangyayari sa inyo? Nahihilo kami, Lino. May ginawa sa amin ng babaeng yan. Wika pa ni Rosalia. Noong tumingin naman si Lino sa dalagang si Rebecca ay sabi noon, Ha? Paano nangyaring hindi ka nahihilo? Ah, yun ba? Uminom kasi ako ng Bonamin bago kami nagsimulang maglakbay para hindi ako mahilo. Hindi maaari. Wala pang nakakatiis sa taas ng antas ng salamangka na ginagamit ko. Eh di meron na ngayon yung mga taong umiinom ng Bonamin. Tignan natin kung hanggang saan ang kayang gawin niyang depensa mo na sinasabi mong Bonamin na yan. Wika noong dalaga sabay kumpas kay Lino ng isang malakas na tigalpo. Mabilis namang kumumpas si Lino ng pabilog at may nabuong bilog na shield na gawa sa guhit ng kidlat. Ha? Tama nga ako. Hindi ka pangkaraniwan. Isa kang antingero. Sige, huwag kang mag-alala. Mahaba ang oras natin para maglaro. Wika pa noong dalaga. Noong tignan ni Lino, sina Tingting at Rosalia, ay naroon na sila banda sa bahagi na may damuhan sa bandang ibaba. Umabot na sila roon sa kakaikot, pero hindi naman sila mahuhulog papunta sa talon. Dahil nasa may bahagi na sila na meron ng mga puno ng kahoy, kinuha ni Rebecca ang kanyang punyal na pangkatay at hiniwaan ang kanyang kamay, sabay inilapat sa lupa. Noong bumahid na sa lupa ang dugo, ay muli na iyong tumayo at nag-orasyon. Maya-maya lang ay umuga ng matindi ang lupa sa harapan ni Lino. Nagkaroon ng bitak at isa-isang lumabas ang mga kalansay. Ah, marunong ka rin pala sa necromancy. Ayos yan. Alam mo ba ang katapat ng mga buto ng kalansay? Isang kakaibang teknik na tinatawag na cremation. Sumugod kay Lino ang 10 mga kalansay. Naglabas naman si Lino ng espadang gawa sa kidlat. Magaling sa pakikipaglaban ang mga kalansay na iyon dahil mukhang mga masasamang elemento sila mula sa kadiliman na pinasapi doon sa mga kalansay.
hanggang sa magsabay-sabay sa pagtaga ang 5 sa mga iyon. Pinahaba naman ni Lino ang espadang kidlat at pinagapangan ng mataas na bultahe ng kuryente na gumapang rin sa mga buto noong mga kalansay. Doon na sila nagsimulang naging nagbabagang uling hanggang sa naging abo. Kinumpasan na rin ng kamay ni Lino ang iba pang natirang kalansay at noong tinamaan iyon ng maliliit na guhit ng kidlat ay naging abo na rin lahat. Hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi ako papayag na isang batang antingero lang ang tatalo sa akin. Naku miss, maaring bata pa nga ako, pero hindi ako simpleng antingero lang. Hiniwa ng dalaga ang kanyang palad ng mas malalim. Tapos noong magsimulang tumagas ang masaganang dugo, ay doon na ipinatak sa kanyang punyal. Humaba iyon at naging kulay itim. Ang anyo naman ng dalaga ay bumalik na sa pagiging matanda. Dahil ibinuhos niya na lahat ng kapangyarihan niya sa punyal para gamitin kay Lino. Akala ni Lino ay lalapit iyon sa kanya dahil espada na nga ang hawak. Pero hindi. Itinuro lang sa kanya ang espadang itim at naglabas iyon ng kuryenteng kulay itim. Masyadong mataas ang bultahe noon, kaya noong kumonekta iyon kay Lino, ay nangisay si Lino sa sobrang sakit. Hanggang sa tuluyan na nga siyang napaluhod, pero dahil sa sakit na iyon, ay nagising na ang natutulog na mutya ng sinukuan. Unti-unting tumayo si Lino at nawala na ang sakit na kanyang nararamdaman. Anong nangyari? Paanong nakakatayo ka bang muli? Kasalanan mo rin. Ginising mo siya. Sagot pa ni Lino. Tapos mas lumakas pa ang paghigop ng katawan ni Lino doon sa kuryente na nagmumula sa espada ni Rebecca. Lumuhod ng bahagya si Lino para padaluyin sa lupa ang masamang bahagi ng kuryente. At ang positibong enerhiya naman noon ay tuluyan ng hinigop ng sinukuan. Sa hindi katagalan ay unti-unti nang natutuyo ang katawan noong si Rebecca at natibag na lang sa kasumama na sa hangin. Doon pa lang nakahinga ng malalim sina Tingting at Rosalia. Pinuntahan muna ni Lino ang dalawa. Sabi sa inyo dapat uminom muna kayo ng Bonamin para hindi kayo madaling mahilo. Sira ka talaga, Kuya Lino. Makabonamin ka dyan Hehehe, joke lang. Ano, okay na kayo? Medyo, pero kailangan na nating alamin ang kalagayan ng mga estudyante. Wika pa ni Rosalia. Inalalayan ni Lino si Rosalia papalapit roon sa kuweba. Sir, parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na po kami. Sabi noong mga estudyante na naroon sa loob ng kulungan. Sabi naman ni Lino, Oo, relax lang kayo. Kayo talaga ang sadya namin na iligtas. Nako, kung alam niyo lang kung gaano nakagulo sa bayan ngayon dahil sa inyo. Sobra-sobra nang nag-aalala ang mga magulang niyo. Si Mayor Vicente ang nag-utos sa amin na hanapin kayo. Ilan kayong narito? Meron bang tumatayong leader sa grupo niyo? Sabi naman noong binatang si Warren. Ako po sir si Warren, ang nagsisilbing leader sa grupong ito. Warren, ilan kayo lahat? 7 po kami, noong araw na matagpuan kami ng matandang iyon. Akala talaga namin, mabait siya, dahil dalaga ang itsura niya. Pero nung nagalit siya sa amin, ay lumabas na ang tunay niyang itsura na isang matanda. Kinatay niya po ang isa naming kasama at inialay sa isang ritual. Tapos ang karne ay kinain niya rin. Sabi naman ni Tingting. Kuya Lino, maraming saging at kamuting kahoy sa bandang likuran. Kukuha ba ako? Oo Ting, maglagay ka sa sako kahit tigwa 1/4 lang ang laman. Pero 3 sako ang lagyan mo para 3 tayong may dala. Hindi pa natin sila pwedeng idiretso sa bayan. Doon muna sila sa camping site. Ikaw Rosalia ang magbabantay sa kanila. Pakainin mo na lang din sila roon. Malamang marunong naman maglaga ng kamuting kahoy ang mga ito. Oh, mga binata at mga dalaga, sumunod na kayo sa amin. Hindi na maganda ang amoy nyo. Kaya dadaan muna tayo sa sapa at maliligo kayo.
Eto, may ilang t-shirt kaming dala na maisusuot nyo. Saka na lang kayo magpalit ng damit kapag naroon na tayo sa camping site nyo. Naroon naman ang mga gamit nyo, tinipon-tipon namin. Malinaw ba? Opo, sir. Dinala na nga nila ni Lino ang mga estudyante sa may sapa. Pinaligo na muna nila iyon. Saka sila naglakad ng 3 oras papunta sa campsite. Mas malapit na ang daan na kanilang tinahak dahil hindi na nagmumula sa pampang noong mga aswang. Pagkarating roon ay sabi ni Lino, "Paano, Rosalia? Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Kailangan nang mahanap ang iba." "Okay, sige Lino. Kaya ko na ang mga ito." Dali-dali namang umalis sina Lino at Tingting para muling tahakin iyong isang ruta na nakita ni Rosalia na maaaring pinuntahan rin ng iba pang mga estudyante. Makalipas ang 2 oras ng mahabang paglalakbay ay sabi ni Lino, "Nagugutom na ako, Ting. 1:00 na rin pala pasado. Kumain na tayo." "Okay, sige Kuya Lino. Ako rin gutom na eh. Pero masaya ako dahil kahit papaano may bunga na ang misyon natin. May 6 na tayong nailigtas." "Oo nga, Ting. Sige tara, magsaing na muna tayo." "Sa butane stove ba Kuya Lino?" "Oo. Kaunti lang naman ang sasaingin natin dahil 2 lang tayo." "Okay." Habang nagsasaing si Tingting ay sabi ni Lino, "Ting, huwag kang kikilos ng masama ha. May mga taong naglalakad papunta sa direksyon natin. Alam kong mga tao lang sila, pero ang duda ko, mga rebelde." "Hindi ba dapat magtago muna tayo Kuya Lino?" "Hindi na. Kailangan nating malaman kung mabuti o masama ba sila para magawa natin ng tama ang magiging kahantungan nila." Ilang saglit pa ay naroon na sa di kalayuan sa kanila ang 7 kalalakihan, mga nakamaong lang na pantalon, tapos nakapang sundalo ang pang-itaas. Kumpirmado na ni Lino na mga rebelde nga sila. "Magandang araw sa inyo mga pare. Anong meron at napadpad kayo sa teritoryo namin?" sabi noong isang balbasaradong lalaki. Sabi naman ni Lino, "Teritoryo? Hindi ko nabalitaan na may nagmamay-ari na pala sa mga lupain sa kagubatan. Pasensya na mga boss, hindi naman namin alam na sa inyo pala ang kagubatang ito. Naparito lang naman kami dahil hinahanap namin ang mga nawawalang estudyante na nag-camping." "Ah, ganun ba? Hayaan nyo na ang mga iyon. Kami na ang maghahanap sa kanila. Iwanan nyo na ang lahat ng inyong mga gamit at umalis na." "Naku boss, hindi yan pwede. Hindi kami pwede bumaba nang hindi kasama ang mga estudyanteng iyon." Tila nag-init ang ulo ng isang rebelde na may malaking katawan. Dinampot noon si Lino sa batok at iniangat hanggang sa maitayo. Agad ring may lumapit na 2 pa at hinawakan ang magkabilang kamay ni Lino. "Alam mo ba bata, wala pang sumasalungat sa akin na nabuhay. Kaya ito na ang magiging katapusan yung 2. Sabi naman ni Lino, "Di pareho pala tayo. Wala pang humahawak sa akin ng marahas ang nabuhay din." "Ah! Anong pinagsasabi mo? Niyayabangan mo ba kami?" Wika noon sabay suntok kay Lino. Pero noong dumapo ang kamao noon sa sikmura ni Lino, ay mabilis nang gumapang ang mataas na bultahe ng kuryente sa kanilang buong katawan at umusok na nga ang 3 lalaki hanggang sa maging uling at nabuwal na lang sa lupa nang wala ng buhay. "Anong ginawa niyo sa mga kasama namin?" Wika pa noong mga natira at itinaas ang baril na Armalite para paulanan na si Lino. Pero mabilis kumumpa si Lino paturo sa kanila at naglabas ng kuryente mula sa kanyang mga daliri. Lahat sila ay nangisay at naging uling na rin. Sabi na lang ni Lino, "Ang pinakaayaw ko pa naman ay yung sinasaktan ako habang nagugutom." Sabi naman ni Tingting, "Akala ko hindi ka pa kikilos Kuya Lino eh. Bubunot na sana ako ng baril." "Inoobserbahan ko lang muna kasi Ting, baka hindi naman nila deserve na lipulin. Pero base sa kanilang pananalita, balak nilang sila na ang maghanap sa mga kabataan.
Tapos, sa kanila ipapatubos sa gobyerno. Kaya dapat na nga silang lipulin. Wika pa ni Lino at muli nang naupo sa tabi ni Tingting. Noong makaluto na ng sinaing, ay hinati na ni Tingting ang kanin sa 2 stainless na mangkok. Tapos hinati lang din ang sardinas at iniligay sa ibabaw. Kanya-kanya na silang piga ng kalamansi at lagay ng sili para matansya nila ang level ng anghang na kanilang gusto. Matapos makakain ay nagpasya silang umidlip na muna ng kalahating oras at saktong 3:00 ng hapon sila ay nagising. Tara na Kuya Lino, mamaya na tayo magmerienda kapag madilim na para iyon na rin ang hapunan natin. Okay sige Ting, tama ka dyan. Uwi ka ni Lino at nagligpit na ng mga gamit at ipinagpatuloy na ang kanilang paglalakbay. Pinasok na nila ang mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sa bahaging iyon ay halos hindi na nakakatagos ang sinag ng araw dahil sa kapal ng mga dahon ng bawat puno. Lumipas lang ang 30 minutos ng pagbagtas nila sa malamig na kagubatan ay napansin nila na mabilis naging makapal ang hamog sa paligid. Tila usok na nga iyon na kumakalat. Sabi ni Tingting, Kuya Lino, hindi ba pamilyar sa iyo ang ganitong kapaligiran? Oo nga Ting, tama ka, pamilyar nga. Mukhang tikbalang ang narito. At ang tanong kung ilan sila at kung sila ba ang kumuha sa mga estudyanteng nagtungo sa bahaging ito. Kuya Lino, magpahinga na lang muna tayo sa isang puno para hindi tayo madisgrasya. Mahirap maglakbay kapag hindi nakikita ang daan. At kung magpakita sa atin ang tikbalang, edi saka natin labanan. Pero habang binibitag pa lang tayo, ay huwag tayo magpadala sa panlilinlang niya. Nice! Marunong ka na talaga Ting ha. Alam na alam mo na ang mga gagawin eh. Oo naman Kuya Lino. Sa dami ba naman ang karanasan natin sa kababalaghan? At hindi rin naman tayo tumitigil sa mga misyon. Kaya talagang mahirap kalimutan ang mga basic technique of survival. Okay sige, dito na tayo maupo sa gilid ng patay na puno. At least may cover tayo dito. Ano, magmerienda na tayo? Para pwede nang ituloy ang pagtulog sa buong magdamag. Okay sige Kuya Lino, magpapainit lang muna ako ng tubig para sa kape. Wika ni Tingting at nagsimula ng maglabas ng mga gamit mula sa kanyang bag. Atin munang balikan ang mga kaganapan sa mga estudyanteng napadpad sa bahaging ito. Magkasama sa pagtakbo ang 2 binata na magkaibigan na sina George at Alvin. Wala silang lingon-lingon sa likuran habang tumatakbo. Naririnig nila ang hiyawan ng iba pa nilang mga kaklase na naabutan ng mga aswang. Alvin, huwag ka na lumingon. Ang mahalaga, makaligtas tayo. E paano ang mga kaklase nating babae, George? Kawawa naman sila. Wala na tayong magagawa. Wala nang kawawa o hindi sa sitwasyong ito. Lahat tayo ay nakatakdang katayin at ilaman siya ng mga aswang na iyon. Ang pwede lang natin gawin ngayon ay subukang iligtas ang ating sarili. Hindi rin natin alam kung magagawa ba natin iyon. Kaya sa ngayon ay pilitin na lang muna natin na makalayo. Para kahit papaano ay magkaroon tayo ng tsansang makaligtas. Kahit pa mukhang malabo yun. Wika pa ng binata na si George. Mas malakas ang loob nito kaysa sa best friend niyang si Alvin na maawain at mahina ang loob. Noong makarating sila sa bahaging mas makapal na ang kagubatan, iyon na ang dulo ng katamtamang bahagi ng mga puno ay naisipan na nilang huminto. George, kailangan natin magpahinga. Bibigay na ang tuhod ko. Kapag nagka-injury ako, ay mas mahihirapan tayong makalayo. Magpahinga muna tayo. Ayan no, may puno. Sa taas ng tayo ng puno magtago para hindi tayo madaling makita. Okay, sige. Pero kapag tumahimik na ang paligid, ay ituloy na natin ang pagtakbo ha. Oo, pero pagpahingahin mo muna ako ng kahit 1 oras lang. Okay, sige. Tara, umakyat na tayo sa puno bago pa may dumating na aswang. Sagot naman ni George at pinauna na sa pag-akyat ang kaibigan niyang si Alvin.
Nanatili silang tahimik at hindi gumagalaw sa itaas ng puno. Hanggang sa makita nila ang kaklase nilang si Jen na hinahabol ng aswang at doon pa iyon naabutan ng aswang sa mismong puno na inakyatan nila. Sumenya si Alvin na tulungan nila ang dalaga. Umiling naman si George dahil wala naman silang sandata na maipanlalaban roon. Pero desidido na si Alvin na tulungan ang dalagang crush niya. Kaya dahan-dahan siyang bumaba ng puno. At noong naroon na siya, sa itaas lang kaunti ng ulo noong aswang, ay agad na siyang tumalon, sabay hawak sa makapal na buhok ng aswang. At ginamit ang bigat niya at ibinangga iyon sa malaking bato sa ibaba ng puno. Wala nang nagawa si George. Hindi niya kayang pabayaan ang best friend niyang si Alvin. Kaya agad na rin siyang tumalon pa ibaba. At noong makarating sa baba, ay dumampot siya ng bato at ipinalo sa ulo noong aswang na nakasandal pa sa bato dahil nahilo iyon noong ibangga ni Alvin ang ulo sa isang bato. Tuloy-tuloy ang hampas ni George ng bato hanggang sa tuluyang mabasag ang ulo ng aswang na iyon at binawian ng buhay. Nanginginig si George habang nakatingin sa kamay niya na duguan. Agad namang tumayo ang dalagang si Jen at niyakap si Alvin. Maraming salamat sa inyo at iniligtas niyo ako. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Wika pa ng dalaga na umiiyak. Sabi naman ni George, wala nang oras para magtagal pa tayo rito. Doon na tayo uli sa itaas mag-abang kung may mga kaklase pa tayo makakarating sa bahaging ito. Mauna ka nang umakyat, Jen. Akin na yung palda mo. Naka-shorts ka naman, di ba? Kailangan natin punitin yung palda mo at gawing panali sa'yo sa itaas para kahit makaidlip ka ay hindi ka mahuhulog dalang basta-basta. Sumang-ayon naman ang dalaga at dali-daling hinubad ang suot na makapal na palda at agad namang pinunit ni George upang gawing retaso at pinagdugtong-dugtong. Noong mahaba na ay nauna na siyang umakyat at itinali iyon sa itaas at pinasunod naman ang dalaga habang si Alvin naman ang nag-aalalay sa dalaga para makaakyat. Noong naroon na sila sa itaas ay sa kanila itinali ang retasong tela sa bewang at sa hita ng dalaga sa puno para hindi iyon mahulog. Sila namang magkaibigan ay iyong kanilang sinturon ang hinubad at inilagay sa sanga para doon nakapasok ang braso nila at may makapitan. Hindi nila namalayan na nakatulog na pala sila sa mismong puno na iyon. Kinaumagahan ay sabi ni George, Alvin, Jen, gumising na kayo. May naririnig ako nag-uusap sa unahan. Bababa ako at sisilipin ko. Dahan-dahang bumaba ng puno si George hanggang sa makita niya ang kaklase nilang si Rolly kasama ang dalawang dalaga na sina Ira at Zenaida na naglalakad ng nakapayuko habang iika-ika na mukhang may tapilok sa paa. Rolly, nandito kami! Tawag pa ni George. Dali-dali naman lumapit doon ang tatlo. George, mabuti pare at nakaligtas ka. Sino mga kasama mo? Sina Alvin at Jen. Ayun sila sa itaas ng puno oh. Mabuti at nakaligtas kayo. Tara na pare, hindi tayo pwede magtagal sa bahaging ito. Exposed tayo rito, manipis ang mga dahon at madaling makikita ang buong paligid. Kailangan natin pumasok sa makapal na kagubatan para hindi tayo madaling makita. Kailangan na din natin na mapagpapahingahan. Namamaga ang paa ni Zenaida. Natapilok siya. Okay, sige. Tara na Alvin at Jen, bumaba na kayo. Alvin, kalasin mo muna ang tali sa puno. Tapos hawakan mo iyon para may aalalay pa rin kay Jen habang bumababa siya. Okay, sige. Dahan-dahan na nga nilang naibaba ang dalagang si Jennifer. Pagkababa ay nagyakapan ang mga kababaihan habang umiiyak dahil sa masaklap na kanilang pinagdaanan. Sabi naman ni George, wala nang oras para dyan sa pagluluksa nyo. Kailangan na natin makapunta sa lugar na maaari tayong magtago at magpahinga. Tama si Rolly, masyadong exposed ang location natin. Pasukin na natin ang kagubatang iyan.
Tiyak, marami tayong pwedeng pagtaguan sa bahaging yan. Sumang-ayon naman ang lahat ng mga kasama, kaya sinimulan na nila ang paglalakad, papasok sa makapal at masukal na kagubatan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 333. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.